Hello guys, Sunday na naman. Tayo ay magluluto para sa pamilya. Ako ay magluluto na chickpea curry. Ganito ang ginawa ko. Nilagyan ko ng olive oil ang frying pan. Tapos nilagyan ko ng cumin seed. Tapos nilagay ko na rin ang chopped onions. Ginisa ko lang ito ng sandali. Ay ko naman yung masyadong luto. Pinahinaan ko yung apoy dahil ilalagay ko ng onion and garlic tomato sauce. Mga 3 tablespoon lang naman ang kailangan ko dito. Tapos hinalo ko lang ito ng maigi para maluto naman yung sauce. Hinalo-halo ko lang ito para maluto siya ng maigi. Tapos, nilagyan ko ng turmeric powder. Kalahating teaspoon lang ang ginamit ko. Tama na ito. Pampakulay lang ito eh. Hindi naman kailangan ng marami. Katapos, ay gumamit din ako ng paprika. Konti lang ang ginamit ko. Basta malasahan lamang siya at may maanghang-anghang ng konti. Kayo na bahala mag-adjust. Kung gusto niyo yung masyadong maanghang, damihan ninyo. Pero ako, ayoko nang masyadong maanghang kasi pang breakfast ito eh. Tapos, nilagyan ko naman ng garlic granules. Konti din ng nilagay ko. Pampalasa lang naman ito eh. Tapos, naglagay din ako ng ground ginger. Estimated lang itong lahat ha. Kayo na bahala kung damihan ba ninyo o konti lang ilalagay ninyo. Kayo na ang bahala. Depende na yan sa taste ninyo. Tapos nilagyan ko ng konting black pepper. Tapos nilagyan ko din ng garam masala. Ito ay yung spices. Tapos nilagyan ko ng 1/2 teaspoon ng curry powder. Nilagyan ko na rin ng 1 teaspoon salt. Tapos hinalo-halo ko na. Tapos nilagyan ko pala ng cumin seeds powder. Muntik ko na makalimutan. Konti lang ng mga 1/2 teaspoon lang. Tapos hinalo ko ng sandali. Ngayon ilalagay ko na yung chickpeas. Yan, ready-made na. Nasakyan na ang binili ko eh. Para malambot na siya. So, madali na lang itong lutuin eh. Kasi luto na siya eh. Malambot na. Hinalo-halo ko lang para pantay ang luto niya. Maluto yung masala. Hinahinaan ko yung apoy, tapos nilagyan ko ng konting tubig. Tapos hinalo-halo ko lang hanggang sa maging konti na lang yung tubig. Kasi hindi naman pwede yung masabaw. Basta lang may ano lang, hindi lang talaga siya dry. Mas masarap kasi yung may ano siya, may tubig ng konti eh. Hindi na kailangan takpan ha kasi luto na yung chickpeas. Nilagyan ko ito ng ghee na parang butter ba para mas malinamnam.
1 teaspoon lang ang ginamit ko, hindi masyadong marami. Hinalo ko para matunaw yung ghee. Parang butter lang naman ito eh. Pampalasa naman. Tingnan nyo guys, oh. Diba? Yummy. Tapos nilagyan ko ng chopped coriander leaves. Yan, masarap yan, oh. Dinamihan ko. Pag marami kasi, mas masarap. At gustong-gusto ko yung lasa. At pinatay ko na yung apoy ha. Kasi luto na ito. Yan, tapos na. Luto na. At nilipat ko na sa serving bowl. Para makain na namin. Nag-aantay na yung mga bata. Tingnan nyo guys, ang sarap no? Yan, hindi siya matubig. Pero hindi naman siya tuyo. Tamang-tama ito. At ako ay maggagawa ng chapati. Ito yung partner niya. Magluluto ako ng chapati. Hindi ko na pinakita sa inyo guys. Kasi napakita ko na sa inyo sa channel ko kung paano maggawa ng chapati. Kung paano yung gawin yung dough. Tingnan nyo guys. Ang finished product. Mukhang masarap. Super yummy ito guys. Lumobot talaga siya guys. So ang ganda oh. Sarap talaga ito. Perfect combination sa chickpea curry ko. Ito na guys. Nakahanda na. Kain tayo. Naghiwa din ako ng apple at saka naglaga ng itlog. Ito na guys, ang dami kong nagawang chapati. Kain tayo. Yan guys. Tingnan niyo ang sarap. Bon appetit guys. Hanggang dito na lamang. See you next time. Naubos talaga guys. Nasarapan.